Sa simula, sa isang lugar na malayo ay may isang sanggol na sinilang na buhat ng kanyang ina na tila may pagtataka sa kanyang mukha, na parang alam na niya na siya ay namatay at muling nabuhay ngunit sa ibang mundo at sa katawan ng bata, at ito ang sanggol na hawak ng ina. At siya ang ating bida. Sa kalaliman at tahimik na gabi at sa nakakabinging nitong katahimikan, ay nakasindi ang naglalakihan at nagliliwanag na mga kandila mula sa kisame, at meron din sa tabi ng mga pinto na siyang nagsisilbing liwanag nila nang sa ganon ay maging ligtas ang kanilang pagtulog. At sa isang maliwanag na kwarto ay nandun ang ina at ang ating bida na nakabalot ng isang makapal na kumot. Habang kausap ang kanilang katulong na tungkol sa kinabukasan ng ating bida. At habang nag-uusap sila, ang ating bida ay gising at tila wala pang balak matulog at pilit na kinukuha ang atensyon ng kanyang ina mula sa katulong. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng ating bida nang hawakan ng ina ang kanyang kamay, na parang nagtagumpay siyang makuha ang atensyon nito mula sa pagkaabala nito sa pakikipag-usap sa katulong. Kaya makikita na ganoon na lamang kasaya at kagalak ang ina mula sa ating bida. Na tila parang unang beses pa lang niya magkaroon na anak sa buong buhay niya, kaya maluha pa ito at ayaw alisin ang tingin niya mula sa ating bida at napasabi na lang. Anak ko. Na para bang di pa rin siya makapaniwala na ngayon ay may hawak na siyang sanggol sa kanyang bisig na ilang taon niyang dinadama. At sa makalipas ng 3 taon, sa isang kwartong makikita natin, mabilis na lumaki ang ating bida at ngayon at tila nagmamadali itong umakyat sa upuan at mag-alaw pa ito, dahil sa pagmamadali na parang unang beses pa lang niya masisilayan ang labas ng kanilang tahanan mula sa kanyang silid na pinagkukulungan ng ilang taon. Matapos niyang makatungtong sa upuan at habang dumudungaw sa bintanang ubod ng laki, sa silid na walang gaanong laman na tila imbakan lang ng ibang kagamitan, pero tila hirap pa din siyang makita ng maayos ang labas dahil sa disapat ang gulang niya para makita ito, kaya pilit niyang inaangat ang kanyang mga paa para makita ng maayos ang labas mula sa bintana. Matapos niya gawin yun, kita sa ating bida kung gaano siya kagalak at kasaya mula sa pagdungaw sa bintana at pagkamangha niya dito, dahil sa unang beses pa lang niya nakita ang labas mula sa bintana at mula sa upuan na kanyang kinatatayuan. Sa kasalukuyang di pa din siya umaalis at patuloy na tinitignan ang labas at di pa din maalis ang pagkamangha niya dito. Dahil sa naggagandahan at nagtataas ang mga gusali nito, na parang gusto niyang lumabas at pumunta doon. Pero ang pagkamangha at kasiyahan ng ating bida ay mapuputol na dito, dahil biglang dumating ang kanyang tagapag-alaga, na kanina pa siya hinahanap. Kaya ganun na lang ang pagkagulat nito nang dito niya matagpuan, mula sa imbakan ng kagamitan kaya agad tinawag ng katulong ang ating bida. Matapos makita ang ating bida, ay agad din siyang kinuha at binuhat nito mula sa upuan na kanyang kinakatayuan, dahil sa pag-aalala na baka ito ay mapahamak mula sa pagdungaw nito sa bintana. Kaya ganun na lang din ang pagkalungkot niya habang buhat ng kanyang tagapag-alaga. Dahil sa agad na naputol ang kanyang kaligayahan mula sa pagsilay sa labas ng bintana, at napagtanto ng ating bida, na ang kanilang pamilya ay parte ng isang Grand Duchy, na kilalang kilala sa kanilang kaharian. At napagtanto din niyang anak pala siya ng isang Grand Duke Dragonia sa kaharian ng Lionheart. Makalipas ng 5 taon, ang ating bida ay nasa tamang gulang na at binigyan na siya ng pagkakataon para matutunan ang paghawak ng isang espada. Kaya laking gulat ng ating bida nang makita kung gaano kaganda at kalaki ang hawak niyang espada at makita ito ng malapitan. Kaya agad niyang inangat ang espada at tinignan ito mula sa malayo, para makita niya ng buo, kung gaano ito kaganda at kalaki kaya iba-iba ang kanyang emosyon na nadama habang hawak ang espada. Pagkamangha at kasiyahan na dala nito sa kanya, ganun na lang din kanyang mga magulang na tinitignan siya mula sa malayo na masaya, dahil sa nakikita nila sa kanilang anak na susunod na magiging isang haring kabalyero ng kanilang kaharian. Kaya ganoon na lang nila kung suportahan ang ating bida, dahil sa magiging tungkulin nito sa hinaharap. At kausap nila ang isang lalaki na tutulong dito at para sa kinabukasan nito. Na kinatuwa naman ng ating bida matapos makita ang lalaki na parang kilalang kilala niya ito. At ang lalaking tutulong sa ating bida, ay isang tinaguriang mahusay sa pakikipaglaban at kilala sa kanilang palasyo. At siya isang banal na kabalyero na tinatawag na Gothek, at kita sa kanya kung gaano kasaya si Gothek na siya ang napili para magturo sa susunod na magiging hari ng kanilang kaharian at magtatanggol sa kanila, at naniniwala siya na kalooban ito ng Diyos para sa kanya, at isa itong karangalan na turuan ang bata na si Leon. Na siyang pangalan ng ating bida.
Kaya ubod din ng saya si Leon, na isang sa mga magiting na kabalyero ang magtuturo sa kanya, patungkol sa pakikipaglaban at pakikipagdigma. At masayang sambit ni Leon, pangalagaan mo ako sa ating pagsasanay. Makalipas ng kanilang masayang pag-uusap at ng ilang linggo, ito ang nangyari sa ating bida na si Leon sa kanilang pagsasanay kasama si Gothic, bakas sa mukha ni Leon kung gaano kabaliktad ang inaasahan niyang na magiging pagsasanay nila. At di siya makapaniwala na ganto ang kakahantungan niya mula kay Gothic, kaya habang may dala siyang malaki at mabigat na bato at kanyang sinabi, ito ay isang nakakatakot na pang-aabuso sa bata. Kaya habang hila ni Leon ang malaki at mabigat na bato at patakbo niya itong ginagawa, ay sinabi ni Gothic na isang ikot na lang para matapos na ang kanyang paghihirap, kaya iniisip ni Leon, na si Gothic ay isang halimaw na nagtatago sa balat ng tao, at mahirap na makapasa bilang isang kagaya ni Gothic. Matapos ng pagsasanay mula sa malaking bato, ay agad na pinagpatuloy ni Gothic ang pagtuturo mula sa lakas ng pangangatawan hanggang kasanayan nito sa espada, kaya agad na hinamon ni Gothic ang ating bida para sa isang duelo, para malaman nito kung ano talaga ang meron sa pakikipaglaban, kaya agad silang naglaban. Habang hinahampas ni Leon ang kanyang espada, si Gothic ay walang kahirap-hirap na ilagan ang atake ng ating bida. At binuhos ni Leon ang buong lakas at determinasyon niya para matalo si Gothic sa kanilang duelo. At galit si Leon dahil madali lang nito na iilagan ang bawat atake niya. Pero wala pa rin siyang tigil at nagbabaka sakali siyang matamaan niya ito. Pero sa di inaasahan na pangyayari ng ating bida na si Leon at galit nito, dahil sa ginagawang pag-ilag lang ni Gothic mula sa atake niya, ay di niya na malayan na gumawa na ng atake ito laban sa kanya at payo pa nito para maging isang ganap na kabalyero at bilang isang anak ng Dragonia, at agad na umatake ng paangat si Gothic mula sa kanyang espada na siya namang kinagulat ni Leon. At dahil sa galit at kawalang focus ng ating bida, ay di niya na malayan ang kanyang kalaban ay umatake na siyang naging dahilan para umangat sa ere, at dahil na din sa lakas ng binitawang nitong atake mula sa kanya at sinabi pa nito bilang isang payo, bantayan mo ang kilos ng kalaban hanggang sa matapos ito. Na siya namang tinanggap ni Leon bilang si Gothic ang tagapagturo niya, at mapapansin natin na nahati sa dalawa ang espada niya dahil sa nakuha pa niyang salagin ang atake gamit ng kanyang sariling espada at lakas. At dahil din sa lakas ng atake nito sa kanya, na nagdulot din naman ng kanyang pagbagsak sa lupa at panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang kanyang espada. At patuloy iniisip ang ginawang atake sa kanya, na para bang napaisip siya na kung may Diyos, hihilingin niya na iligtas siya mula rito, kahit na di siya naniniwala patungkol sa mga bawat relihiyon sa mundo. Makalipas ng 16 na taon, nagkaroon siya ng pagkakataon para maglakbay at libutin ang mundo at siya ngayon ay kasalukuyang nasa gitna ng kagubatan habang nasa kalaliman ng gabi na may pag-ulan, at siya ay papunta sa lugar kung saan siya binigyan ng misyon. At sa patuloy na paglalakad ng ating bida patungo sa lugar na kanyang misyon, kita kung gaano kalayo ang kanyang pinanggalingang lugar, pagod at basa dahil sa lakas ng pag-ulan habang naglalakbay, pero kita pa din kung gaano siya kapersigi at kasaya na gampanan ang kanyang tungkulin at para maging isang ganap na hari at kabalyero. Ngunit sa patuloy na paglalakad, ay bigla siyang napahinto, dahil may napansin siya mula sa kanyang kinatatayuan at sa di kalayuan na may usok at malakas na apoy, kaya naisip niya kung ano meron doon, na parang may isang digmaan na nagaganap, kaya pinagpatuloy na niya ang kanyang paglalakad patungo sa lugar na kanyang napansin. At sa isang banda, tama si Leon na may isang digmaan nga na nagaganap roon, na ang isang bayan ay nasusunog na tila sinasakop ito ng mga di kilalang mga halimaw, kaya ganun na lang din ang pagsigaw ng mga taong bayan dahil sa patuloy na pananakop ng mga ito. At sa lugar kung saan napansin ni Leon, ay patuloy pa din ang digmaan ng mga mandirigma laban sa mga halimaw. At sobrang dami na ang mga namamatay sa panig ng mga mandirigma, kaya ganun na lang ang takot ng mga kawal kasama ng kanilang hari, kaya sambit ng isa sa mga kawal niya, Sir Gildes, masyado silang marami ito na ata ang katapusan natin. Kaya patuloy ang paglusob ng mga halimaw habang pinapatay ang mga humaharang sa kanila na mandirigma, kasama ng kanilang pinuno na malakas ang loob dahil sa dami nila kaya ganun na lang kung maliitin ang kaharian na sinasakop nila at sambit pa nito, mga Diyos, panoorin ninyo kung paano namin patayin silang lahat. Matapos sambitin ng namumuno sa kanila ang salitang iyon, ay mula likod habang lumulusob ang mga halimaw ay biglang nagsalita ang ating bida, na tila buo ang loob para labanan ang mga halimaw at biglang sambit nito, ikaw basura.
na agad narinig ng isa sa mga halimaw, kaya nagalit ito at agad itong napalingon, at kasunod pa nitong sinabi sa mga halimaw, ano ang karapatan ninyo para sakupin ang kanilang kaharian, kasama ng mga walang kwentang sundalo ninyo? Pero bago pa man matapos ang kanyang salita at bago pa man makagawa ng pag-atake ang halimaw ay inunahan na ito ng ating bida at inatake niya ang halimaw sa pamamagitan ng paghati nito sa dalawa, gamit ng kanyang espada at doon na nagsimula ang pakikipagdigma niya sa mga halimaw at kanya naman itong naipanalo. Matapos ng matindi niyang pakikipaglaban ng ating bida mula sa mga halimaw, ay may isang pangyayari na kanyang kinagulat. Na parang di siya makapaniwala, na halos lamunin na siya ng kanyang pagkamangha. Dahil pinatawag siya ng isa sa mga Diyos at kanya itong nakita at nakasama. Siya ay isang babaeng Diyos na tinawag na Ariana, na nagbibigay ng misyon sa bawat kabalyero at isa si Leon doon. Siya ay isang Diyos na ubod ng kagandahan at kapangyarihan, kaya ganun na lang kung magulat at mamangha si Leon sa kanya, at agad sinabi ng Diyos, ikaw ang anak ni Wulfric Dragonia, na si Leon Dragonia. Bibigyan kita ng isang misyon para mapatunayan mo sa akin ang iyong karangalan at katapatan, at agad naman tinanggap ni Leon ang misyon sa kanya ng Diyos na si Ariana, at agad itong umalis. Matapos tanggapin ni Leon ang kanyang misyon mula sa Diyos na si Ariana, ay mabilis din itong bumalik at ibinalita sa Diyos na natapos na niya ang kanyang misyon. At tuluyan nang ang naging ganap na magiting na kabalyero at napatunayan niya ang kanyang katapatan mula sa Diyos na si Ariana. Bago pa man maging isang ganap na magiting na kabalyero si Leon, makikita natin kung ano ang naging laban niya mula sa mga halimaw. Ito'y kanyang linusob sa kanilang mga teritoryo at pinagpapatay niya itong lahat, kasama ng kanyang mga kawal at iba't ibang uri ng halimaw ang kanyang nakalaban kagaya na lamang ng goblins at mga demonyo at lahat ito'y naipanalo niya kasama ng mga kawal niya. Ngunit sa likod ng kanilang pagkawagi, ay nakapatay siya ng higit kumulang na 700,000 mga halimaw. Kasama na dito ang mga babae at mga bata na halimaw, pero ito'y di na niya pinansin dahil buo ang loob niya at eto ang binigay na misyon ng Diyos sa kanya. Kaya matapos niyang patayin ang lahat ng iyon, at ganun na lang siya kasaya sa naging tagumpay nila. Kahit na maraming nadamay na walang kamalay-malay na bata at mga babaeng halimaw sa laban niya dito. Ngunit makalipas ng ilan pang taon, ang kilalang Grand Duke na si Argan Majesty Lionheart, ay namatay dulot ng pakikipaglaban sa mga halimaw na malalakas at may mga itim na mahika, kaya lubos itong kinalungkot ni Lionheart matapos niya itong mabalitaan. Matapos niya itong mabalitaan, ay agad siyang pumunta para makita at makiramay dito, na namatay dahil sa pakikipaglaban sa mga halimaw at demonyo, kaya pinangunahan niya ang libing nito bilang pagbibigay pugay at galang rin niya dito, at bilang isang itong Grand Duke ng kanilang kaharian. At sa pangunguna niya sa libing nito, ay di pa din mawala sa kanya ang puot at galit. Nadulot ng mga halimaw at demonyo na pumatay dito, at sa kabilang banda kailangan naman magdesisyon ng mga ibang hari kung sino ang papalit sa namayapa na Grand Duke na si Lionheart. Kaya agad siyang pinatawag ng isa sa mga Diyos na si Ariana na una din niyang nakausap, at agad niya naman itong pinuntahan at agad yumuko para magbigay galang sa Diyos na si Ariana, at agad namang sinabi ng Diyos, ikaw magiting na kabalyeron Lionheart, ang aking matapat na kawal, na naging matagumpay bilang simbolo ng aking karangalan at katapatan. At sa patuloy na pag-uusap nila, at sinabi ng Diyos na siya ang napili ng iba pang Diyos na magiging kapalit ng namayapang si Lionheart, at siya na ang susunod na uupo sa trono nito bilang isang Grand Duke. At agad naman niya itong tinanggap, ngunit walang kasiyahan sa kanyang mukha, dahil di pa rin maalis sa isip niya ang nangyari na parang panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit dahil sa wala na siyang magawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na binigay sa kanya bilang isang kapalit na maging isang Grand Duke, ay biglang nagliwanag ang kanyang kamay at inilapat ito sa kanyang dibdib bilang paglipat ng kapangyarihan at tungkulin ito sa kanya at para protektahan ang Holy Grail at ang Lionheart Kingdom. Lumipas ang ilang araw, at sinimulan na ang seremonya ng paglipat ng trono sa kanya, kaya agad niyang sinuot ang korona mula sa kanyang ulo, habang kumikinang pa ito sa kagandahan at para maging isang tunay at ganap na Grand Duke sa kanilang kaharian. Matapos niyang suotin ang korona at ang iba pang kasuotan panghari, ay agad din siyang umupo sa kanilang kaharian, bilang siya na ang papalit sa namayapang dating duke, at ang bagong magiging Grand Duke sa kaharian ng Lionheart, ngunit bakas pa din sa kanyang mukha ang puot at galit nito mula sa mga halimaw at demonyo at mas yumigting pa ito.
Matapos ng ilang nagdaang taon, maraming nangyari at isa na dito ang paglusob at paghahanap nila sa pumatay sa dating hari na si Lionheart, at ang tatlong malaking digmaan na nangyari mula sa mga demonyo at halimaw. At sa gitna ng pakikipaglaban nila, ay nabalitaan nila mula sa kasalukuyang nilang lugar na ang isang weirdong halimaw ay na nag-evolve bilang isang malakas na demonyo na kung tawagin ay, the Archdemon. Matapos ibalita sa kanya ng kawal ang balitang iyon, ay mas lalo siyang nangamba at napaisip dahil ang akala niyang halimaw ay kaya palang mag-evolve bilang isang malakas na demonyo, at mas lalo silang mahihirapan na tugisin ito. At di po doon natatapos ang balita ng kawal niya, sapagkat ang imperyo ng paaralan, na ang itim na mahika ay sinusubukang muli na mag-eksperimento ng isang panghalimaw, para gawing isang malakas na demonyo. Matapos niya marinig sa kawal ang balitang ito, ay agad niyang sinabi, "Tipunin mo ang mga mandirigma," at bakas sa mga mata niya na wala siyang pagdadalawang isip na parang naghahanda sa darating na malaking digmaan laban sa mga demonyo. Makalipas ng ilang taon, sa isang madilim na templo ay may isang matandang lalaki na nakatayo, at sa gilid nito may isang ulo ng malaking estatwa na may nakapalupot na tali rito, at tila ang matanda ay may kinakausap na Diyos mula sa kanyang kinatatayuan. Nang hindi na makatiis ang matandang lalaki na bulag ang isang mata at puti na ang buhok, ay tila sumisigaw na ito patungkol sa kanyang kahilingan at sambit pa ng matanda sa kanyang Diyos, "Nagbigay na ako sa iyo ng 3 milyong buhay bilang isang papuri. At pahabol pa niyang mula sa kanyang Diyos, pakiusap tuparin mo ang aking kahilingan sa iyo." Dahil sa kahilingan ng matanda na buhayin at huwag siyang patayin nito, ay makikita natin ang 3 milyong buhay na kanyang pinatay para sa kanyang munting kahilingan at bilang isang handog sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran, at para tuparin ang kahilingan nito. Matapos ng pagsigaw at pagdaing ng matanda sa kanyang Diyos, ay lumabas ang isang halimaw mula rito at naglabas ng kapangyarihan na kanya naman tinutok sa itaas. Sa isang banda sa kalaliman ng gabi, matapos niyang utusan ng kanyang kawal na tipunin ang mga mandirigma, ay dumaan muna ang ating bida sa isang templo, para kunin ang isang natatanging espada na kanyang gagamitin sa digmaan na tinatawag na banal na espada. Matapos niyang kunin ito ay agaran silang umalis at pumunta sa kanilang paruroonan. Matapos ang ilang taon sa malalim na gabi, ay may isang imperyo na halos nababalot ng kadiliman at kalungkutan sapagkat ang mga gusali, kabahayan at maging ang simbahan ay tuluyan na nasira dahil sa digmaan at sa pananakop ng mga halimaw sa kanilang imperyo. Matapos ng kanilang matinding paglalakbay mula sa kanilang kaharian, ay nakarating na sila sa imperyong na kanilang pupuntahan. Habang siya ay naglalakad mula rito ay napansin ng ating bida ang isang manika, na tila dala ng isa sa mga kawal bilang isang inspirasyon sa kanyang pakikipagdigma, at agad naman niya itong pinulot. At matapos pulutin ito ng ating bida ay mahigpit niyang hinawakan ang manika. Ay napaisip at napasabi siya, "Sinubukan ko talunin at patayin ang lahat ng mga masasamang demonyo sa lahat ng kontinente, ngunit dito tila di ko sila napigilan." Kaya ganun na lang ang pagkalungkot niya at agad din siyang tinawag ng kawal na nasa kanyang likuran. Matapos siyang tawagin ng kawal ay agad niya itong sinabihan na, "Sir Aaron, proud ka ba sa iyong ama, kung mamatay siyang may karangalan at lumalaban para sa Feast of the Gods?" Tinanong niya ito habang nakatalikod at nakaluhod siya sa kanyang kawal. At agad namang sinagot ito ni Aaron na, "Oo," habang may lungkot sa kanya at pag-aalala, na tila pagod na sa pakikipagdigma sa mga kalaban na halimaw. Kaya matapos sagutin ito ni Aaron, ay agad na tumayo at nilagay ang manika niyang hawak sa gilid at seryosong sinabi na ang lahat ng kawal ay nakatingin sa kanya, na tila makakapagbigay sa kanya ng katatagan sa laban at para di na panghinaan pa. Kaya sa kanilang pag-uusap inihahanda ng ibang kawal ang kanilang sarili para sa paglusob mula sa mga kalaban na halimaw, dahil sa naririnig na nila ang ingay ng mga ito mula sa labas ng kanilang imperyo na gustong patayin ang kanilang mga kasama. At habang naghahanda sila mula sa paglusob ng mga halimaw, ay pilit na pinapalakas ng ating bida ang kanilang loob at sinabi, "Di ba ninyo naririnig ang mga halimaw na gustong kunin ang mga mahal natin sa buhay?" Habang papalapit na ang mga halimaw at sa lakas ng ingay nito, ay lalo niyang pinapatatag ang loob ng mga kawal at pilit na itinatatak sa isip nila ang mga bagay na maaaring gawin na masama ng mga halimaw sa mga mahal nila sa buhay. At sa patuloy niyang pagpapatatag ng mga loob nito, ay kanya binigyan ng hudyat ang kanyang mga kawal para sa pag-atake nila mula sa mga halimaw at pilit niya itong isinisigaw.
Ngunit sa isang banda, makikita natin ang manika na una niyang nakita at hinawakan mula nung makarating siya sa imperyo, na kanyang nilagay sa gilid, na para bang may buhay ito at nakikiisa sa ating bida. At habang handa na ang lahat ng mga kawal ay wala pa rin siyang tigil sa pagbibigay ng lakas ng loob sa kanila at pasigaw na sinabi, "Tandaan niyo, hanggat meron tayong karangalan, ay hindi tayo matatalo sa laban na to." Matapos niyang ibigay ang hudyat habang nakasakay sa kanyang kabayo, ay kanyang nilabas ang mahiwaga at banal niyang espada, at tila pinaikot pa ito sa kanyang kamay. Matapos niyang ilabas ang espada ay agad niyang pinatakbo ang kabayo, patungo sa mga halimaw at atakihin na ang mga ito at bilang hudyat sa kanyang mga kawal. At kita sa mga mata, ang galit at ang determinasyon niyang talunin at manalo sa laban sa mga halimaw, at naalala niya kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos. Na sa kanyang pakikipaglaban ay kasama niya ito hanggang sa matapos ang digmaan ng ating bida. Kaya bilang pag-alaala sa namayapang si Lionheart at bilang isang kapalit nito, ay agad nilang tinaas ang watawat na nagsisimbolo ng kanilang kagitingan. At kanyang sinimulan ang digmaan mula sa mga halimaw at kanyang sinisigaw sa mga kawal na lumusab na ito. At sa oras na iyon ay nagsilabasan ng mga alaga nilang dragon na kung saan nanguna at nagsiliparan na nga ang mga ito patungo sa mga halimaw. At sa unang pagbaba ng isa sa mga dragon, ay agad na pinagkakain ang mga ito. At ang iba sa mga kawal ay umaatake at tila meron silang panangga na sobrang tibay kaya hindi basta-basta masira ang kanilang depensa. At habang nagkakagulo ang lahat, ay biglang umatake ang ating bida at binibigay niya ang kanyang buong lakas at hinahati niya ang mga ito sa dalawa, habang patuloy na lumulusob sa kanya, ang napakadaming mga halimaw sa unahan, gilid, misti maging sa kanyang likod. Ngunit sa determinasyon niyang manalo sa digmaan laban sa mga halimaw, ay patuloy pa din siya sa paghati sa mga ito sa dalawa at patuloy na iniisip na matatalo niya ang mga ito, kahit na mag-isa lang siya dahil sa dami ng kanyang nakalaban na mga halimaw at demonyo. At sa tindi ng digmaang nagaganap, at sa gitnang bahagi nito ay may isang pagsabog na nagdulot ng paglipad ng mga halimaw, at nagdulot ng pagkagulat at takot ng mga ito. Mula dito, dahil sa grabing ang lakas na nakita nila mula doon. At dahil sa naghalong determinasyon at galit niya mula sa mga halimaw, ay tuluyan ng nagliwanag ang kanyang mga mata at lumabas ang tunay niyang kapangyarihan. Na di inaasahan ng iilan sa kanila dahil sa grabing lakas nito. Matatapos na ang taglagas, ngunit di pa din natatapos ang laban ng ating bida sa halimaw. At patuloy pa din ito hanggat dumating pa ang maraming taon, bago matapos at tuluyang manalo sa laban sa mga halimaw. At dahil sa tagal at ilang taong lumipas, ay dumating na sa puntong nasira na ng ating bida ang huling lagusan ng mga halimaw. Na nagiging daan para tumakas ang mga ito mula sa kamatayan nila. Matapos niyang sirain ang huling lagusan ng mga halimaw, ay agad niyang sinabi sa kanila na wala na silang lugar na mapupuntahan pa, para tumakas sa kanilang kamatayan. Matapos niya gawin yun, ay agad niyang tinignan ang mga halimaw, na nanlilisik ang mga mata. At sinabi niya, "Kayong mga mababang uri na taga-sunod ng demonyo. Kayo ay di na makakalabas at mananatili, kasama dito sa mundo ko, at pahabol pa nito, papatayin ko kayo hanggang sa kahuli-hulihan sa inyo." Kaya ganun na lang ang takot ng mga halimaw matapos niyang sirain ang huling lagusan. Natanging daan nila para makatakas sila, mula sa galit at puot ni Leon na ating bida. Matapos niyang sirain ang lagusan ng mga demonyo, ay agad niyang pinagpapatay ang bawat isa sa mga halimaw na natira nang sa ganun ay matapos na ang digmaan sa pagitan ng mga halimaw at ng mga mandirigma. Makalipas ng digmaan at ng 300 taon, may isang demonyong halimaw na tinatawag na Archdemon, na ubod ng laki ang nagpakita, at tila ito ay sumisigaw ng malakas, dahil may isang malaking pag-atake na papunta mismo sa kanyang ulo na magiging dahilan ng pagkapugot nito. At tapos mapugutang ang malaking demonyo ay agad din itong bumagsak sa lupa, at may mga taong nagkatipon dito sa harapan ng malaking walang ulong Archdemon at sambit pa ng isa, "Ayos ka lang bahari," ngunit may isang malaking bilog na lagusan ang nakabukas, na nag-uugnay sa dalawang mundo. At sa harapan ng malaking ulo ng demonyo, ang mga tao doon ay tila nagtataka, kung anong nangyari at kung saan nanggaling ang pag-atake iyon at ang isang lalaki na biglang lumitaw, at ito ang ating bida. At sa malaking ulong iyon, ay patuloy ang kanilang pagtataka at pag-iisip na kung bakit sa isang atake lamang ay agad niyang natalo, ang isang malaki na Archdemon na tila hirap sila na pabagsakin.
Matapos ng pangyayari, hindi pa din mawala sa isip ng mga tao ang nangyari, at ang babae at lalaki na namumuno sa kanila ay tila nagtaka nang makita ng malapitan at malinaw kung sino ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng Archdemon, pero bago pa man ang lahat ay agad sinabi ni Leon na ating bida, ngayon ay hindi oras para matalo, kundi para bumangon at lumaban. Matapos sabihin sa kanila ang salitang iyon, ay agad silang nagtaka kung ba't niya sinabi sa kanila, at kung sino siya para magsalita sa kanila ng ganon, sapagkat ni minsan hindi pa nila nakikita at nakikilala ang lalaking nasa harapan nila, at biglang tanong ng babae sa kanya, sino ka? Habang nakaharap sa ulo ng Archdemon, at nakahubad na nababalot ng isang dilaw na liwanag sa kanyang buong katawan ay agad na sinagot nito ang katanungan ng babae, ako ang hari ng Lionheart. At kasunod pa nitong sinabi, na siya ay isang kabalyerong sa kanilang kaharian na banal, at siya ang agent na lumabas mula sa isang banal na templo na si Leon Dragonia Lionheart. At habang sinasabi at pinapakilala ng ating bida ang kanyang sarili sa mga taong nagmula sa ibang mundo, siya ay nababalot pa din ng liwanag habang nakahubad at walang suot pang ibaba at habang nakaharap sa kanila na parang walang pakialam. Kaya ganoon na lang ang paggulat ng babae nang malaman niya na ang kaharap niya ay di lang basta tao kundi isang hari. Di siya makapaniwala na 300 taon na mula nung una siyang makapunta sa ibang mundo, at patuloy niyang iniisip kung paano nangyari ng lahat ng ito. At sa hindi inaasahan ng ating bida na si Leon na mula sa digmaan at pagpatay nito sa mga halimaw, ay may nabuksan siyang isang quest na mula sa mundo ng mga tao, na siyang magiging dahilan ng pagbalik niya sa mundo at magiging parte siya nito. At ating abangan sa susunod na kabanata, kung ano ang mangyayari sa ating bida patungkol sa quest na kanyang nabuksan at pagpunta niya sa mundo ng mga tao.